umaga sa isang malalim na paghinga, binubukas ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang banal na biyaya na ibinibigay sa amin sa bawat bagong umaga. Ang espesyal na sandaling ito ng koneksyon sa Ama sa Langit ay nagsisilbing mahalagang pagkakataon upang baguhin ang aming pananampalataya, pag-asa, at tiwala. Hindi lamang sa mga pangako ng langit, kundi pati na rin sa aming kakayahan na harapin ang mga hamon na naghihintay sa amin sa araw na ito. Kaya't inaanyayahan kita ng may pagmamahal at sinseridad na sumama sa akin sa panalangin ito, hindi lamang bilang isang gawang debosyon, kundi bilang isang pangako sa iyong espiritual na paglago. Pabayaan nating hipo ng malalim ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang aming mga kaluluwa. Nagsisimula kami sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama sa Langit, nang may mga puso na puno ng pasasalamat, lumalapit kami sa iyo sa simula ng araw na ito, ina-acknowledging ang iyong kataasan, walang hanggang awa, at wagas na pag-ibig. Nagpapasalamat kami sa biyayang buhay, sa hininga na nagbibigay buhay sa aming mga katawan, at sa liwanag na kumikislap sa aming mga mata. Payagan mo kaming masaksihan ang kagandahan ng iyong nilalang. Nagpapasalamat kami sa mga biyayang aming natanggap, sa mga itinuturing at sa mga hindi napapansin. Batid namin na ang iyong kabutihan at pag-aalaga ay bumabalot sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Sa sandaling ito ng panalangin at pagninilay-nilay, hinihiling namin ang iyong presensya na bumabalot sa amin, na punuin kami ng iyong Espiritu Santo na may kapayapaan at karunungan. Naway maging instrumento kami ng iyong kalooban na naglalarawan ng iyong pag-ibig at liwanag para sa lahat ng nasa paligid namin. Ibigay mo sa amin ang lakas na malampasan ang mga pagsubok, ang tapang na harapin ang mga hamon, at ang pananampalataya na manatiling buhay ang pag-asa sa aming mga puso, kahit sa mga oras ng kawalan ng kasiguraduhan, Panginoon. Sa bagong araw na ito, hinihiling namin ang iyong gabay at pangangalaga. Na maging liwanag ang aming mga landas sa iyong katotohanan, ang aming mga desisyon ay maging inspirado sa iyong karunungan, at ang aming mga puso ay mainitan ng iyong pag-ibig. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga munting bagay, sa simpleng kaligayahan, at sa mga kilos ng kabutihan na natagpuan namin. Naway maging mapagpasalamat kami sa bawat sandali, na mabuhay ng buo sa kasalukuyan, may tiwala na ikaw ay kasama namin sa bawat hakbang ng aming paglalakbay. Pahintulutan mo akong ibahagi ang isang bahagi ng Biblia mula sa Aklat ng Mga Panalangin, Kabanata 3, Talata 22-24, na nagbibigay inspirasyon sa pagpapabago ng aming tiwala sa iyo sa bawat pagtatanghali. Ang mga kahabagan ng Panginoon ay ang sanhi kung bakit hindi tayo nalulusaw, sapagkat ang kanyang mga habag ay walang hanggan, ang mga ito ay bumabalik sa bawat umaga. Malaki ang kanyang pagtatapat. Ang aking bahagi ay ang Panginoon, sabi ng aking kaluluwa, kaya't ako'y maghihintay sa kanya. Sa harap ng mga pagsubok at mga hadlang na maaaring sumulpot, Panginoon, naway hindi kami mawalan ng tiwala sa iyong Panginoon. Na ang alaala ng iyong pagiging tapat at ng iyong mga pangako ay maging isang matibay na bato kung saan nagsusuporta kami. Tulungan mo kaming itaguyod ang isang di magubat na pananampalataya na hindi naantig ng alon ng pangamba o ng hangin ng kalupitan. Na maging makapagsalita kami, tulad ng Apostol Pablo sa Filipos 4:13, na lahat ay magagawa namin sa kanyang nagpapalakas sa amin. Batid namin na ang iyong biyaya ay sapat sa amin sa anumang kalagayan, sa aming hiling para sa lakas at tiwala. Iniharap namin sa iyo hindi lamang ang aming mga pangangailangan, kundi pati na rin ang mga kasama namin sa aming paglalakbay, ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at ang lahat ng mga naroroon sa aming paligid na sa eksaktong sandaling ito'y nararamdaman ang kanilang kahinaan o kawalan ng tulong. Naway sila, sa pamamagitan ng aming pananampalataya at patotoo, ay makakita ng iyong nakatutulayang presensya, at muling mag-ambag ng kanilang pag-asa at lakas sa iyo. Ibigay mo sa amin, Ama sa Langit, ang karunungan na makilala ang mga pagkakataon ng paglago na dala ng bawat pagsubok,
at ang kahinahunan na tanggapin ang iyong kalooban, kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. Naway matagpuan namin sa bawat pagsubok ang pagkakataon na mas lalong makalapit sa iyo, na nagpapalakas sa aming pagkatao at pananampalataya. Inuukit namin ang aming sariling kahinaan at humihingi ng tulong mo sa mga oras ng pangangailangan. Na ang aming tiwala sa iyo ay mapalakas sa bawat pag-aaraw ng araw. Sa iyong kaharian, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong kaluwalhatian, iniuukit namin ang aming mga saloobin. Naalala natin ang bahagi sa Isayas 41:1 bilang pinagmumulan ng lakas at inspirasyon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, ako'y magtutulungan, magpapalakas, at magtataguyod sa iyo gamit ang kanang kamay ng aking katuwiran. Ang pangakalang ito mula sa Diyos ay nagbibigay tiyakad na kahit sa mga laban na kinakaharap natin, hindi tayo nag-iisa. Ipinagkakaloob mo sa amin ang lakas, tulong, at suporta mo. Naway itong katotohanan ito ay magbalik tunog sa aming mga puso sa buong araw, maging sandigan ng aming kaluluwa. Sa tulong ng iyong salita, at sa paglalabas ng iyong lakas at tiwala, patuloy kaming maglalakbay sa aming pang-araw-araw, handa na harapin ang bawat sitwasyon ng may katahimikan at tiyak na sa iyong gabay. Itinutulak kami sa mga daang puno ng kapayapaan at kaginhawaan. Naway ang malasakit sa iyong presensya divina ay sumama sa amin, iluminahin ang aming mga yapak, at magsilbing inspirasyon sa aming mga kilos. At sa aming paglalakbay, naway maging simbolo kami ng pag-asa at pananampalataya para sa lahat ng mga mabubuong sa aming landas. Laging tandaan na, kasama si Bathala sa aming tabi, kayang-kaya namin harapin at lampasan ang anuman mang hamon. Ibigay mo sa amin, O Diyos, ang karunungan na nagmumula sa itaas, dalisay, mapayapa, bukas sa katwiran, puno ng habag at mabubuting bunga, walang pag-aalinlangan o pagpapanggap. Sa lahat ng aming mga desisyon, naway magbukas kamalayan ito ng iyong kalooban. Sa aming mga interaksyon, sumasalamin ang isang karunungan na lampas sa pangunawa ng tao, itinaas kami sa isang buhay na puno ng kahulugan at layunin. Naway ang liwanag ng pangunawa ay gabayan ang aming mga yapak, iwasan ang mga sagabal na magdadala sa amin sa malayong lugar mula sa aming itinakdang landas sa aming mga relasyon. Ipagtagumpay mo ang karunungan at pangunawa na may pag-ibig, pasensya, at pagtitiyaga, kinikilala ang kahit na anong tao bilang isang nilalang mo. Naway ang aming mga salita ay magsalamin ng biyaya, at ang aming mga kilos ay maging refleksyon ng iyong wagas na pag-ibig. Sa pamamagitan namin, maramdaman ng iba ang iyong kabutihan at awa. Sa aming deing para sa karunungan at pangunawa, naalala namin ang pangako sa Santiago 1:5, kung sino man sa inyo'y kulang ng karunungan, hingin sa Diyos, na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit siya ay dapat na humingi ng may pananampalataya, na hindi nag-aalinlangan. Kaya't iiwasan namin ang maging parang alon ng karagatan, itinatangay ng hangin. Naway ang mga salitang ito ay magbigay inspirasyon sa amin na hanapin ng patuloy ang iyong karunungan at tiwala ng buong pagtitiwala sa iyong pag-aalaga, nang hindi nag-aalinlangan sa pananampalataya o kumpiyansa sa iyong mga plano. Sa pag-unlad namin ngayong araw, naway ang aming panalangin ay maging aksyon, nangangahulugang pumipili kami na sumunod sa iyong kalooban, na may mga puso na bukas sa pag-aaral at paglago, kahit sa mga pangyayaring masalimuot. Maging mga saksi kaming buhay ng iyong biyaya na nagbabago, nagbibigay positibong impluwensya sa mundo. Sa bawat desisyon, nararamdaman namin ang iyong gabay at kapayapaan. Panginoon, pagpalain ang aming mga tahanan bilang mga templo ng pag-ibig at pangunawa, kung saan na isasaalang-alang ang iyong presensya. Ingatan kami laban sa mga panganib sa pisikal at espiritual, patibayin ang mga tali na nag-uugma sa amin, upang harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya at tapang na sumusuporta sa iyo. Para sa mga kaibigan at mga itinuturing na pamilya, humihiling kami ng iyong gabay, nagliliwanag ng kanilang mga paglalakbay sa iyong karunungan at pagmamahal.
Naway bawat isa sa kanila ay maramdaman ang iyong gabay, at marinig ang iyong tinig na bumubulong ng mga salitang pampalakas. Ipagpatuloy ang aming panalangin sa mga nagdurusa, mga nawalan ng pag-asa, at walang tahanan, naway matagpuan nila sa iyo ang kahiluan at pag-asa. Inspirahan mo kami na maging mga kamay at paa ni Kristo, nagdadala ng pag-ibig, tulong, at ginhawa, mga instrumento ng iyong kapayapaan at awa. Ipalad mo sa amin ang Mateo 18:20, kung saan 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ay may iyong presensya. Naway ang katotohanan ito ay palakasin ang aming pananampalataya sa epekto ng panalangin, na lumalampas sa individualismo, tungo sa isang komunidad ng pananampalataya, nag-aalaga sa isa't isa ng may pag-ibig at pag-unawa. Sa pamamagitan ng aming mga panalangin at aksyon, maging instrumento sana kami ng mga pagpapala, nagpapakita ng iyong liwanag at pag-asa sa isang mundo na nangangailangan ng iyo. Naway ang iyong liwanag ay magningning sa mga lugar ng kadiliman, nagdadala ng pag-asa sa mga dinaanan ng digmaan, gutom, at kalupitan. Inspirahan ang mga puso ng mga makapangyarihan na bigyang prioridad ang pangkalahatang kabutihan, dangal ng tao, at pangangalaga sa kalikasan. Naway ang awa at empatiya ang magturo sa kanilang mga desisyon, na nagtataguyod ng kapayapaan at katarungan sa buong mundo. Lalo na sa mga nagdurusa sa mga epekto ng mga hidwaan, at kawalang katarungan, naway mahanap nila sa iyo ang kaaliwan, lakas, at katiyakan na hindi sila nakakalimutan. Pukawin ang aming mga puso na kumilos sa pakikipagtulungan, maging tinig ng mga walang tinig, nag-aalok ng praktikal na suporta at panalangin. Naway ang mga komunidad ng pananampalataya sa buong mundo ay maging mga ilaw ng pag-asa at pag-ibig, nagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Maging tayo ang refleksyon ng iyong kapayapaan, nagtatayo ng mga tulay ng pangunawa at kooperasyon, umaatras sa galit at pangmamaliit, ayon sa Mateo 5:9, maligayang ang mga tagapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Itinatapos namin ang panalangin ito, ngunit hindi ang aming komunikasyon sa iyo, minamahal naming Ama. Naway ito ay maging simula ng isang araw na taglay ang iyong gabay at basbas. Naway ang aming mga kilos at salita ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig para sa lahat sa paligid namin. Patuloy mo kaming gabayan, protektahan, at inspirahan, upang maging mga alagad ni Kristo, nagtataguyod ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan sa bawat pagtatagpo. Naway ang sinyal ng krus ay maging sagisag sa aming mga puso, na nagpapaalaala sa amin ng iyong patuloy na presensya, at ng sakripisyong nagliligtas ni Jesus. Sa pagtatapos, nagkakaisang tinig kami sa panalangin ng itinurong pagsamba, Ama namin na nasa langit, bukod kang banal ang pangalan mo. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Amen. Sa mga biyayang natanggap at mga puso na muling nabigyan buhay sa pamamagitan ng panalangin, inaanyayahan namin kayong dalhin ang mensahe ng pag-asa at pananampalataya na aming ibinahagi ngayon. Mag-subscribe, i-like, at i-share ito sa mga nangangailangan ng mensahe ng pag-asa. I-comment ang epekto ng panalangin ito sa iyong araw, at ang iyong mga intensyon, at sumuporta sa amin bilang isang virtual na komunidad. Naway maging inspirasyon ang aktong ito ng kolektibong pananampalataya para sa lahat ng naghahanap ng ilaw sa dilim at kapayapaan sa gitna ng unos. Panoorin ang iba pang mga video sa aming channel, handog ng may pagmamahal upang patibayin ang ating pananampalataya at Kristiyanong paglalakbay. Naway pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka, at patuloy na ituro patungo sa Kanya, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.